Yang samahan na yan, di magtatagal yan eh. Si Marcos. Ha? Sapagkat, ang mga kaaway niya ngayon, at magiging kaaway niya ngayon, na unang-una, itong mga nasa loob na kasama niya. Sa umpisa pa lang ay nahulaan na ni Percy Lapid ang magiging sitwasyon at kahihinatnan ng samahang PBBM and Duterte, mga Duterte, ano po, specifically ni VP Sara Duterte. Nahulaan na niya na sabi niya na itong samahan na ito ay hindi magtatagal pagkat ito ay planado lamang ng ni Digong at mayroon silang mga inihandang mga agenda. Ito mapapanood niyo mamaya sa video na ipapakita ko sa inyo. Itong video ito ay na-record ni Percy Lapid before siyang tanggalan ng buhay. Siyempre, anong magiging motibo, di ba? Siyempre, anong dahilan? Bakit siya ginanon? Para hindi na makapagsalita. Kasi masyadong yung mga pananalita niya ay mabigat yung mga akusasyon niya at mabigat din yung mga katotohanan ibinibigay niya at pinapaalam. Pero ngayon, nangyari na lahat at nangyayari ang mga sinabi niya. Totoo yung mga pinagsasabi niya noon na ito talaga ang agenda ng mga Duterte sa Marcos kay PBBM. Ayon sa kanyang sinabi. Ano po? Kasi nagbabase lamang po tayo sa video na ipapakita ko sa inyo at nirecord niya. Pakinggan nyo mabuti ito. Alam nyo, very ito kumbaga, fluid yan. Sabi ko sa inyo yung samahan na yan, di magtatagal yan di ba? Gagamitin ito, talagang ikinahon ito Talagang inihanda ito, kaya wala ngang ginawa si Digonyo, kundi pinag-aralan niya yan simula nung maupo siya, hanggang sa matatapos na termino niyan, wala naman siyang ginawa sa gobyerno Naglingkod ba yan? Yung gobyerno naglingkod sa kanya sa loob ng 6 na taon. Hindi naglingkod yan. Tayo ang naglingkod sa kanila. Yung gobyerno ang naglingkod sa kanila. Baliktad mga kaibigan Di ba dapat maglilingkod sila sa gobyerno? Baliktad. Ngayon, ito magkakatotoo na yung mga sinasabi natin kapag hindi naibigay nitong si Bongbong Marcos ang lahat ng kailangan o hinihingi nitong pangkat na yan ni Digongyo. Malinaw na, di ba, na nangyayari na lahat. Nagwawala na si VP Sara, nandyan ng ginawang dahilan yung relo na hiningi ng isang kadete na hindi na pagbigyan ni PBBM, di ba? Nabanggit ko sa isa kong vlog na tatanggalan daw ng ulo sa PBBM at itatapon sa West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea talaga, talagang pinagyabang niya sa West Philippine Sea. Bakit doon? At bakit noon kailangan niyang gawin yun dahil ng Sanlo? Diba? And yun yung mga banta pa niya na pag may nangyari daw sa kanya, na mayroon na daw siyang nakausap na tao na pag siya nawala, kailangan mawala din daw si PBBM, si First Lady Liza, at si Romualdez. Ipagbabanta na yon, di ba? Kasi what if may nangyari talaga sa kanya at wala namang kaalam-alam yung mga tao? Di ba? Siya pa rin naman pagbibintangan kung sakali naman na mayroong gumawa ng masama sa Marcos family. At ngayon, nangyayari na kasi hindi nila magawang utuin si PBBM na gawin nilang sunod-sunuran sa kanilang mga kagustuhan. Hindi nila mauto. Ngayon, ang gulo-gulo na ng tandem ng PBBM at ni Sara, the VP Sara, dati okay sila. Pero nag-umpisa ang lahat sa, if I remember, yung hindi siya pinagbigyan ni PBBM na gamitin yung kanilang presidential chopper kasi gusto mangyari ni VP Sara ay siya ang gagamit kasi siya daw yung priority kasi siya yung may pamilya sa Davao, kailangan to and fro na ihahatid siya. If I'm not mistaken, ano po, well, nasa video naman po yun. Pangalawa,
nung nasa posisyon na sila, di ba, nag-start na ng kanilang tungkulin bilang Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa, itong si Sara, VP Sara, ay nag-request na gawin siyang Defense Secretary. Siya yung mamuno sa defense. Pero yun nga, hindi siya pinagbigyan ni PBBM ulit at doon na siya nag-alboroto. Naging maasim na yung kanilang samahan at hindi na talaga sila, hindi na siya ganun ka-sweet. Nakita niyo may mga picture pa nga siya minsan na niyakap siya ni PBBM, pero straight lang na ganun naniniga si VP Sara, hindi siya nag-hug back. Di ba kung talagang maayos siya at totoo siyang kaibigan, kasi tinuring siyang kaibigan ni PBBM eh. Pero rigid lang siya, stiff. As in deadma, hindi man lang siya nag-hug back, di ba? Pakinggan nyo to. Ngayon, medyo, shaky itong relasyon ng Marcos at Duterte. Tandaan ninyo hindi na nangangailangan ng oposisyon ngayon si Marcos. Sapagkat ang mga kaaway niya ngayon at magiging kaaway niya ngayon, na unang-una, itong mga nasa loob na kasama niya. Ito yung mga kung tawagin ay enemies within. Tagilid na si Bongbong Marcos. Nakaamba na sa kanya yung mag-aala Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga kung ano-anong paninira ang ginawa nila, mga sabi bangag, pero wala naman silang ebidensya. Puro lang, nagpakalat ng ganong paniniwala sa mga mamamayan na bangag daw si PBBM na wala naman siyang maipakitang ebidensya. And then sabihin niya doon sa isang video niya, gagawan ko rin niya ng video next time, na hindi naman daw talaga totoo at hindi niya nakita sa listahan ng narcotics na nandoon daw si PBBM. Tapos sa isang interview, sasabihin niya, nandoon daw talaga. So, ang gulo niya. Ginugulo niya tayo. Paiba-iba yung salita niya, paiba-iba yung iniisip niya, paiba-iba yung sinasabi niya. So, that's his strategy. That's his technique. So, doon natin malalaman na walang katotohanan yung mga pinagsasabi niya. At sa kabila ng mga ganong banat niya na natiling tikom ang bibig ni PBBM at hindi sila pinatulan. Hindi sila pinansin. Hindi nag-fight back. Hindi nagsalita ng di maganda, kundi nagkibit-balikat na lang si PBBM at mas inintindi niya kasi alam naman natin na ganun talaga ang professional na tao. Diba? And nakakabilib talaga si PBBM kasi may takot siya sa Panginoon eh. May takot siya sa Diyos. At sinabi naman niya yon na ang lahat ng mga ginagawa niya ay, lagi niyang ina-acknowledge ang presence ng Panginoon sa buhay niya at ng pamilya niya. And unlike sa Duterte na magkaiba sila.